Magandang araw mga bata! Kamusta? Si Kuya Rodney ito. At may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, Ang Hardin na Mahiwaga. Kwento ni Mark John R. Prestosa mula sa Let's Read Up. Ikaw ang nakapagpapilya, pamatitin ka at istorya, samit tayong nakabaraka, a story time, mag-enjoy din kita. Lunes ng umaga, nagkakagulo ang mga tao sa bakuran ni Aling Sitang. Walang tigil ang pagsasalita at pagsisigaw ng mga kabarangay na pagbuksan sila ni Aling Sitang upang makapasok sila sa kaniyang bakuran. Palaging ganito ang kaganapan bawat araw sa bakuran ni Aling Sitang. Magkakapit-bahay kami nila Aling Sitang. 2 bahay lamang ang pagitan ng aming tahanan sa kaniyang bakuran. Araw-araw na may mga nakapilang tao sa harap ng kanilang bahay. Bitbit ang kanilang mga bayong na gawa sa hinabing dahon ng niyog na siya rin ginagamit ni nanay sa pamimili sa aming bayan. Aling Sitang! Aling Sitang! Kami ay inyo pong pagbuksan upang kami ay makapasok sa mahiwaga mong bakuran. Ang sigaw ni Mang Mando na isang mambubukid. Dumungaw naman si Aling Sitang sa bintana. Buksan ninyo ang kawayan nang kayo ay makapasok sa aking bakuran. Ang tugon naman ni Aling Sitang. Binuksan naman ito ni Mang Mando upang sila ay tuluyang pumasok. Habang sila ay naglalakad, tila may nakita akong kakaiba sa mukha ng aking mga kabarangay. Hindi maipaliwanag ang kanilang ngiti na siyang nakikita sa kanilang mga labi na tila nagniningning ng sabik at galak. Ako ay labis na nagtaka sa aking mga nakikita at bigla na lamang akong kinalabit ni nanay para kunin ang aking baon pagpasok sa eskwela. O Ana, kunin mo na ang baon mo sa mesa. Ito'y nakahanda na. Tiyak ikay sisigla dahil sa mahiwagang bakuran ni Aling Sitang ko ito kinuha. Ang palaging bilin ni nanay sa akin. Agad ko naman itong kinuha at hinalikan si nanay sa pisngi at naglakad papasok sa eskwela. Palagi ako pinagluluto ni nanay ng merienda pagpasok sa eskwela. At sa oras na ng merienda, ako'y nagtataka. Ano ang mayroon sa bakuran ni Aling Sitang at palagi nila itong tinatawag na mahiwaga. Pag uwi ko galing sa eskwela, nadadaanan ko ang bahay nila Aling Sitang at palagi sa oras na iyon, nakikita kong nakasara na ang bakuran ni Aling Sitang. Kaya hindi ko man lang masulyapan kung anong hiwaga ang nakatago sa kaniyang bakuran. Habang ako'y nagsusulat ng aking takdang aralin sa aming balkonahe, nakita ko si Aling Sitang, padaan sa aming bakuran. Magandang hapon po, Aling Sitang! Ang aking bati. Oh, Ana, magandang hapon din anak. Magaling at masipag na bata. Palaging nagbabasa at gumagawa ng kanyang takdang aralin. Ang tugon ni Aling Sitang. Lumabas ako sa aming bakuran at nilapitan si Aling Sitang. Nakita ko na hawak niya ang isang timbang punong-puno ng itim na lupa. Aling Sitang, ano po ang iyong hawak? Tanong ko. Ito ba anak? Ito ay lupa na mula sa mga tuyong dahon at balat ng mga prutas o mas kilala sa tawag na ganagan o fertilizer ng mga mambubukid. Isa itong pampasustansya sa aking bakuran. Ang sagot niya, Aling Sitang, ano po ba ang hiwagang nakatago sa inyong bakuran? At bawat araw maingay ang ating mga kabarangay sa harap ng inyong bakuran tuwing umaga. Tanong ulit ni Ana. Gusto mo makita anak? Halika at ipapasyal kita. Sabi ni Aling Sitang. Habang kami ay naglalakad patungo sa bakuran ni Aling Sitang, ako'y nananabik na makita ang mahiwagang bakuran na sinasabi ng mga tao sa aming barangay.
Sa aming pagpasok, tila nanlamig ang ating pakiramdam na sinabayan pa ng isang malamig na ihip ng hangin. Nakita ko ang isang duntiang hardin ni Aling Sitang na may iba't ibang kulay at anyo ng mga prutas at gulay. Totoong mahiwaga ang bakurang ito dahil matataba ang mga pananim dito. Ang kanyang lumalambiting makakaba at matatabang ampalaya na nakapulupot sa isang sanga ng kawayan. Ang nagkukulay dalanda na hinog na papaya, berdeng-berdeng sili, pechay at mga sitaw na kasing haba ng isang latigo, mabibilog at malulusog na pakwan, kalabasa at rambutan, at marami pang ibang uri ng gulay at prutas na parang lahat nito ay matatagpuan sa awiting Bahay Kubo. Nasaksihan ng aking dalawang mata ang tunay na hiwaga ng bakuran ni Aling Sitang. Talaga namang matatawag itong mahiwaga dahil dala nito ay karangalan sa aming munting barangay. Sa susunod na linggo, bibigyan ng parangal ang aming munting barangay dahil sa mahiwagang bakuran ni Aling Sitang na modelo ng masusustansyang bayan sa aming lalawigan. Diyan po nagtatapos ang ating kwentong Ang Hardin na Mahiwaga. Mga bata, pinapahiwatig mula sa ating kwento na palagi tayong kumain ng prutas at gulay, kagaya ni Ana na matalino, masipag sa paaralan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!